Sa wakas, meron ng all-new CBR 650R netizens. Isa ito sa mga pinaka-pinapangarap ng mga gustong mag-big bike dahil sa ganda ng tunog ng kanyang inline 4 na makina. Tapos, mas achievable pa siya compared mo dun sa Fireblade na halos times 3 ang presyo na 1000cc version nito. Ano nga ba na bago dito sa all-new CBR 650R? Tingnan natin ngayong araw. Tara! 5 big bikes ang inirelease ni Honda ngayon na bago. At isa sa mga pinakamainit na inaabangan talaga itong pinakabagong CBR 650R dahil doon sa tinatawag nila na e-clutch or electronic clutch. Ito yung kahit na hindi mo na pindutin yung clutch, let's say i-start mo yung engine mo, nasa second gear ka, okay lang. Pero i-indicate niya doon sa kanyang digital na meter panel na nasa second gear ka or nasa high gear ka. Para syempre, makonfigure mo na ibaba siya if aandar ka na. So parang halos semi-automatic yung datingan niya. Pero syempre, may clutch option pa rin tayo para dun sa mga netizens natin na talagang sanay sa paggamit ng clutch. Isa rin sa mapapansin ninyo dito sa CBR 650R na bago netizens ay talagang kamukhang-kamukha na siya ng Fireblade. Top of the line nila na nagkakahalaga lamang ng 1,699,000 pesos. Halos times 3 yung presyo. Kaya medyo suntok sa buwan sa karamihan sa atin na bumili nito unless mayroon ka talagang money to spend for it. Pero dito pa lang sa tunog, sa tindig, at sa itsura nitong CBR 650R ay talaga mapapagkamalan mo na din siyang Fireblade. In fact, side by side na kinukuhanan namin ito ng clips, halos hindi mo talaga mapapansin yung difference ng dalawa unless tititigan mo yung pinaka-indicator na 650R itong unit na ito. Isa pa sa changes na makikita nyo compared sa previous version nitong CBR 650R ay yung kanyang front face. Mas pinaangas na, mas pinaganda at talagang futuristic yung front face niya. Isabay mo pa yung pagka-slim nung kanyang pinaka-tail light. And just to remind you guys, this tail cowling ay medyo aftermarket na. At meron pang mga ibang aftermarket accessories ang pwede nyo i-upgrade, kagaya ng mas mahabang windshield or visor sa unahan, etc. Bukod sa obvious na dual LED headlight na bago at yung kanyang sporty na tail light, isa rin sa advantage ng motorsiklo nito ay yung kanyang 5-inch TFT display with Honda Road Sync app. Basically, meron ka na application for you to monitor yung condition ng inyong CBR 650R. Syempre, we will go on the details on that kapag nagkaroon na tayo ng actual unit for review. So sana makahiram tayo sa Honda. Honda, baka naman. Meron palang dalawang kulay na available to netizens. Yung isa, matte gunpowder black metallic, at itong nire-review natin ngayon ay yung kanilang Grand Prix red. Very stylish din for me yung kanyang napakalinis na underbelly exhaust. Pero syempre, kung gusto mo ma-maximize talaga yung tunog, pwede kang magpapalit ng mga aftermarket na exhaust. Pero stock to stock, paparamdam na talaga niya sa'yo yung engine roar na talagang satisfying for a big bike. By the way, kasama din pala dito sa e-clutch na tinatawag yung kanyang kapatid na CB650R, which is yung naked version or yung Neo Classic version nito. They share the same engine. Pero syempre, kung angas at angas lang ang pag-uusapan, dito tayo sa full fairings na sports bike na 650R. Let's talk about the engine. We still have the liquid-cooled 4-stroke with 16 valves na dual overhead cam inline 4-cylinder. To be exact, 649cc po siya na merong 67 by 46mm na bore and stroke. At 11.6:1 naman na compression ratio. Sa ibubuga naman ng engine, very powerful ito with the whopping 70 kilowatts at 12,000 RPM na maximum power, at very torquey ito with the 63 Newton meters of torque at 9,500 RPM na maximum torque. Pagdating naman sa fuel tank na nakapwesto dun sa kanyang bandang unahan, ay meron po itong capacity na 15.4 liters. And syempre, yung pinakatanong ng lahat, kung gaano nga ba ito kalakas sa gasolina, ayon sa WMTC, ay meron po itong consumption of 20.9 kilometers per liter. Actually, that's something na masasabi natin na optimal na for a big bike. Syempre, naka-chain drive din po tayo at 6-speed manual transmission po ang isang to. At naka-diamond or steel naman po yung kanyang pinaka-frame. Kaya matibay din ito. Lalo na kung magko-cornering tayo, maaasahan natin yung stability ng motorsiklong ito. Let's talk about the suspension. Sa front ay meron po tayong 41mm, upside down telescopic fork, at Showa na po yung kanyang brand. Habang sa rear naman ay naka-mono with 10-stage preload adjuster aluminum cast swing arm. Syempre sa preno ay naka-dual 310mm by 4.5mm na disc with Nissin radial mount 4-piston calipers tayo sa unahan, single 240mm by 5mm disc with single piston caliper naman sa likuran. At dahil big bike na nga ito, both harap at likod ay ABS na po. So dual channel ABS na po siya. Let's talk about the wheels.
pagdating po sa gulo, ay 120/70 ZR17 sa unahan na tubeless na, 180/55 ZR by 17 MC naman dun sa likuran. And syempre, tubeless na po yung boot ng kanyang tires. So that will make it more durable even na makasagasa tayo ng ilang mga challenges sa daan. Kagaya ng pako, sharp metals, at kung ano pa man. On the average side naman yung kanyang ground clearance. Actually, medyo lowered pa nga dahil 130mm yung kanyang ground clearance. So, make sure na minor-minor lang tayo pagdating sa mga higanting hams. Or better safe na syumete ka na ng konti para kung mabigat kang kargada mo or ikaw mabigat ka as a driver, masigurado natin na hindi ka sasayad sa mga higanting hams dito sa atin. Pero dahil sports bike nga ito, it is actually made for either racetrack or city driving. 810mm naman po ang kanyang seat height. For my height na 5'4", actually ay one leg down lang tayo dito. Pero kakayanin naman, pero super tiptoe talaga kapag tinry mo siyang itayo ng dalawang paa. So, if you want to be confident na abot mo yung sahig, tas medyo mababa ka na driver, you can always have the choice na i-lowering link para mas confident kang imaneho. Pero for the 650cc category, 208 kilograms yung kanyang pinaka-weight, which is actually tugma na for its displacement. We also have a very decent 3mm of turning radius. Pero syempre, dahil sports bike pa rin ito, ay medyo iwas-iwas pa rin tayo sa traffic dahil mainit-init at mahirap pa rin sumingit-singit. Pero naman tayong wheelbase na 1,449mm. Sa overall dimensions naman, ay meron tayong length of 2,128, width of 749, and the height of 1,146mm. Kitang-kita mo talaga yung bloodline ng Honda dito kasi yung kanyang mga turn signals na LED netizen's ay parang kamukha nung sa Honda Click at saka sa ADV, di ba? Pero aminin man natin o sa hindi, talagang itong sports bike na to ay isa sa mga pinaka-pogi ngayon sa market. At dahil gawang Honda, hindi maikakaila yung pagiging genius nila sa pagde-design ng motorsiklo. Isa rin na sa napansin ko dito sa kanyang mga wheels, mayroon din tong mga decals na nakakapag-add sa aesthetic ng motor. And very neat lang yung combination ng red, white, and blue na decals sa kabuuan ng motorsiklo na ito. And then doon naman sa kanyang pinaka-underbelly na cowling sa ilalim ay may Honda decals din tayo makikita, which gives it a look na parang pang-racing talaga. For the rear fender, meron tayong mga nakahiwalay na turn signals doon sa kanyang pinaka-tapaludo. Meron ding reflector and ilaw para sa plaka, pero yung iba ay pino-customize ito, yung iba pinapatanggal para mas maporma. Pero kung stock to stock na talagang gagamitin mo siya for ride and for safety, for legal purposes, ay maganda na siya from stock to stock. Ang tanong, magkano nga ba itong all-new Honda CBR 650R? Ito po ngayon ay merong SRP na 500,000 pesos. At meron siyang dalawang variant, which is yung standard na itong nire-review natin ngayon and nirelease nila. We're still hoping by June na dumating na sa atin yung may e-clutch, which is to be announced kung magkano yung magiging SRP nito. Pero para sa akin, panalo na yung kanyang bagong front face at bagong tail light na dahil maganda na dati pa man itong CBR 650R at ngayon ay mas pinaganda pa. Kayo, netizens, anong masasabi nyo sa motorsiklo na ito? Nagustuhan nyo ba? I-comment nyo naman sa ibaba. Ano pa kayang mga ibang motor ang pwede nating i-review next vlog? Comment your suggestions below. At kung magpapalit tayo ng tires, I always make sure to use Xineos tires dahil ito na yung subok ko for durability and reliability. At itong red na decals na to ay mas titingkad pa kapag syempre naalagaan din natin sa punas. Ako personally ay nag-i-spray ako ng Extreme 1 Protection para mas mapanatili ko na glossy yung aking motorsiklo at hindi agad-agad magmukhang madumi kahit na pupunta tayo sa long ride. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, don't forget to visit us here sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna para magkita tayo personally at pwede din kayo magpakabit dito ng mga top box namin at kung ano pa mga accessories na depende sa motorsiklo ninyo. Yun lang, netizens. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.